Magandang araw mga kakambing. Naghanap tayo ngayon ng existing na bakod para mapaliwanag natin ng ayos yung katanungan ni Rancho El Vaquero kung papaano ito lalagyan ng electrical fence. So meron ditong bakod na existing na, dalawa yan. Kung nasa sa labas ang bakod, ang poste mo ay nasa sa labas ng bakod, pwede mo siyang lagyan ng poste sa harapan tulad nito, at dito natin kakapitan natin siya ng hose na papaganon or kung anumang insulator para hindi siya mag-ground na siyang pagpapadaanan natin ng kawad. So 4, tapos doon nasa sayo na yon kung 1 feet ang pagitan or kung mas lalaki pa, nakadepende na yung sayo. So ang isa pa ay pwede nating lagyan siya ng kawad na nilagay sa hose na kagaya nito, na siya nating ikakapit dito para magkameron siya ng tamang space na hindi siya magaground sa bakod. So pagka nakakapit siya dito, lalagyan mo lang siya ng tamang space or tamang haba, nakapalupot siya sa bakod, magkakameron na siya ng tamang space. So pagka dinaanan na ito ng kawad dito, hindi na siya lalapat pa sa existing natin na bakod. Pero kung nasa sa loob naman ang poste natin, mas madali lang, dahil po pwedeng gamitin na natin yung poste at kapitan na lang natin siya ng hose papaganon para siyang pagdadaanan ng kawad. So bawat dulo nito dapat may insulator para hindi rin siya mag-ground sa kung anumang halaman, at dapat lilinisin natin siya. So kapag kasi may poste na ganito, kapag ayaw mo nang ilalagyan na siya ng kawad at may lalagyan mo siya ng poste na ganito, mas nasa kadepende na sa'yo kung gaano kalaki yung space mo sa kawad. At ito naman, yung pagitan nito sa bakada isang poste ay pwede mong dalangan na lang para lang hindi siya dumikit sa kawad. Okay guys, napadaan tayo ngayon dito sa isang dairy farm na kung saan dati ako nagtatrabaho. So ito ang isang example kung paano maglagay ng fence, ng electric fence kapag may existing na nabakod. So ito siya, may hose na dinadaanan ng kawad, nasa sa labas ang bakod para hindi siya ma-ground. So diretso siya papunta dun. Meron din naman dito, dahil titikit siya sa bakod, nilagyan nila ng poste sa labas palayo sa bakod dahil didikit siya. So nilagyan nila ng poste. Ito siya, doon niya pinadaan ang wire or kawad, lampasan siya papunta doon. Ito naman ang sinasabi ko na insulator kada dulo ng kawad. Nilalagay siya para
para maiwasan yung ground. So diretso ulit siya papunta doon. Ito naman ay top papunta doon sa kabilang side. So ito ay example lang para to sa baka. So kapag kakambing, kailangan natin ng meron sa ilalim.